So good day netizens, ngayong araw mag-release tayo ng bagong motorsiklo kasi nauuso na yung mga adventure scooter, di ba? Sunod-sunod yung mga labas sa mga adventure scooter. So isa ako sa mga naiengganyo, kaya hulaan ninyo kung ano yung i-release ko na motorsiklo ngayon. Magugulat kayo kasi ang choice ko, gusto ko medyo kakaiba para unique tayo sa kalsada. Samahan niyo ako ngayong araw, papakita ko sa inyo. Tara! Uy, ang ganda pala talaga na ito sa person. Tingnan niyo guys, ayan na oh. Yung pinakabagong ADX-TG SYM netizens. So kung bakit ito yung napili ko netizens, kasi kahanap ako ng scooter na pwede kong ipang daily, pero hulaan nyo kung ilan cc to. 400cc to netizens, pwede sa expressway. Ito pa malupit dyan, papakita ko sa inyo ha. Hanggang mo, akala mo lumulutang yung likod nyo. Naka-centralized monolink suspension sa likuran netizens. Ito pa malupit dyan oh, kakaiba. Dekadena. Diba? So ito yung netizens, ang kagandahan dyan is hindi mo na kailangan magpalit ng gear oil kasi yung pinaka-transmission niya at saka gear oil is isang oil na lang. O diba? Medyo tipid na konti sa maintenance. Mataas din yung tambucho niya. Isa yun sa mga deciding factor ko para kapag ka napatawid ilog ka ng konti, hindi ka agad-agad papasukan yung tambucho kasi mataas ang placement. Isa sa mga deciding factor ko, yung pwede ko parang ipang daily. Kaya pumili ako na single cylinder para tipid pa rin sa gasolina at saka basic lang yung maintenance. So ilabas natin netizens para mas makita ninyo ng maganda. Tara! Yeah! Ganda! Ganda! Ayos ha! Ang saya, suabe, ang sarap. Kasagali talaga, wala na yung mga pihit-pihit, pindot-pindot na lang, no? Boto na lang para sa sakyan. Ganda ng panel, oh. Pakita ko sa inyo kung gaano kaganda. Balatan na natin. Woohoo! Very satisfying. So yung upuan, button na lang din netizens. Ito maganda sa upuan niya, no? Paunahan ng bukas niyan. Diba? Paunahan ng bukas niya, no? Parang yung sa mga sobrang mamahalin talaga na big bike netizens. Pero di rin basta-basta presyo nito ha. May ilaw siya netizens, may assist light siya para sa ating upuan. I think kasya dito ang isang helmet, full face. Tapos napansin ko, meron din siyang hook dito para kung sakali man na dalawa yung helmet ninyo, yung isa naka-hook sa labas, yung isa naman nandito sa loob, sa compartment. And then pati yung fuel gauge niya netizens, dito na rin siya binubuksan. Bali kailangan ito turn off mo muna yung pinaka-motorsiklo. At saka mo ngayon mabubuksan yung fuel niya. Ayan dito, sa unahan. Tapos, para for safety features, diba? Kapag magpapagasolina tayo. So, yung fuel lead niya, kapag binuksan mo na ganyan, dito mo na rin siya ipapatong. May patungan na rin dyan. So, napaka-convenient, diba? Galing, ha? So, ang ganda dyan, netizens, pwede mo nang buksan dito yung seat sa remote pa lang. At saka, isa sa napansin ko, sa panel, netizens, mapapansin niyo kapag ka naka-indicate yan, no, parang inidoro siya. Ibig sabihin, nakabukas pa yung inyong pinakaupuan. Pag sinarado niyo yan na ganyan, mawawala. Tapos, itong isa naman na to na indicator, kapag ka naman naka-engage pa yung inyong side stand. Tanggalin natin side stand, ha? Ayan. Okay? So, nawala na. May built-in na rin na passing switch at saka hazard switch. So, basic lang muna ito netizens ha. Pinapakita ko lang muna sa inyo para magkaroon kayo na idea kung bakit ito yung napili ko. So, itong upuan niya netizens, tignan nyo kung gaano ka-premium mo. May stitches tayo dyan, tapos may ADX-TG na logo dito sa bandang dulo. Ngayon lang ako nakita na ganito upuan netizens. So, medyo hindi siya plain and simple. May konti siyang pattern dito na unique. And at the same time netizens, SYM siya. Kung naalala nyo dati, nag-JetX na ako before. Kaya yung SYM, kumbaga trusted ko na yung makina niya. Tapos yung pinag-giveaway ko before is yung bonus. Kung SYM kasi netizens is gawa siya sa Taiwan. Maganda talaga yung build quality niya. So this one is yung kanilang adventure scooter. Kaya ito yung napili ko netizens kasi sobrang bago pa lang nito sa kalsada. Kumbaga, kapag minaneho ko to, ako pa lang yung isa sa mga unique na nakaganito sa kalsada netizens. Wala pa masyadong katulad kasi magkakatulad na yung sa iba. Ngayon, pinagdidesisyonan ko is kung paano ko to pakakabitan ng mga accessories. Papansin nyo, yung binili ko na kulay is yung kanilang dark gray netizens. Pero pa silang kulay white. So ito yung kulay white netizens. Ito yung tinest drive ko or test unit nila. Kaya nakapag-decide ako na kumuha ng sa akin. So napili ko naman is yung dark gray. Parang almost black na rin siya pag tinignan ninyo. Pero may combination siya ng silver. May mga air intakes din siya yan. So for better aerodynamics, the same time naka-dual sport tires na rin siya. So balatan natin yung windshield niya. Oh, di ba? Ganda. Grabe. Ang tindi niyan. So yung windshield niya netizens, hindi lang siya plain na clear. Meron din siya ditong para frozen. Ayan o. So parang frozen yung effect niya dito sa may bandang gilid. And then yung SYM logo natin dito sa may bandang unahan. Yan o. Super premium quality. Siyempre, kakaroon na kayo ng idea. Naka-traction control system siya. Tsaka inverted telescopic fork sa unahan netizens. Tapos yan nga, naka-centralized monoshock naman sa likuran. Sa gilid naman netizens, very minimalist lang tayo. ADX-TG lang, nakasulat. And then may built-in na rin pala siya na handguards. Ayan o. Kaya pwede na rin tayo mag-off-road. Naka-naked handlebar na rin pala tayo netizens. At the same time, ay may nakikita ko dito na charging port sa may bandang gitna. USB ready na to. Yung susi niya netizens,
nedisense just in case may backup key siya para mabubuksan mo pa rin yung kanyang upuan dito naman. Mas smooth din yung transition ng gear nito, even na automatic siya kasi naka-wet clutch po ito. Now, ito naman kanyang pinaka-pillion ride step nedisense, super rugged. Yung iba is mas type yung aluminum. Ako naman type ko to may somehow rubber material. So, okay din siguro yung aluminum, pero ako kasi parang mas practical, may pangharaba siya. Tapos naka-hyper VVS tayo dito. So, yan yung halos katumbas yung tinatawag natin na VVA, yung variable valve actuation. Dito sa kanya, DVS. So, napansin ko nung tinest drive ko siya, sobrang torque niya. So, meron siyang umpisa at saka dumudulo. So, yung dulo na part na nedisense is, testingin ko pa lang yan. Hindi ko pa yung natetesting. Tingnan nga natin kung kasya yung helmet. So, ito yung open face helmet. Tingnan natin kung kasya. Easy. Kasyang-kasya. Grab bar for a pillion ride. Pakita ko lang yung ating panel gauge. Tingnan nyo kung gaano kaganda yung nedisense. So, hindi yan putyo-putyo. Grabe ba naman ang presyo Magiging putyo-putyo pa ba yan? Traction control, ABS, dual channel po meron yan. So, bibigyan ko pa to siguro ng long-term review. Yung talagang ginagamit ko. So far, ayun lang naman yung mga basic specifications niya, nedisense. Pinamimilian ko kung white ba or dark gray yung pipiliin ko. So far kasi, nedisense, kung mapapansin nyo, matte white siya. Mapapansin nyo, may pagka-pinkish siya sa ibang angulo. Ayan. Tapos yung pagka-white niya, for the first time, mas natipuhan ko yung gray sa motorsiklo. By default kasi white talaga Motor, sakyan, white. No, nire-remind niya ako. Hindi ko doon naisara. Galing May reminder pala. Turn signal nedisense na andito rin. Nakalitaw sa unahan, very forma. Sa likodan din, nakalitaw. Tingnan natin yung basic specs niya. Sa ORCR niya nedisense is 400cc siya. Exact displacement nito is nasa around 390cc. Pero sa ORCR naman is 400cc. So, wala tayong problema sa legality. Expressway legal talaga siya. Yun ang kagandahan, di ba? Very good for beginners na naghahanap ng single cylinder na both pwedeng ipang daily at saka pwedeng ipang weekend ride kasi nga expressway legal. In fact, itong isang to nedisense test unit nila, meron na siya nakakabit na RFID. 2025 model to. 2026 natin siya na-acquired. 400cc liquid cooled, 4 valves, dual overhead cam na may bore and stroke of 83 by 73.8 mm at meron namang 10.5:1 na compression ratio. Electric starter lang to nedisense wala siyang kickstart and may kill switch din siya sa side stand. Pag naka-side stand, hindi mo may start yung engine. Sa tires naman, naka-dual sport tires tayo with the size of 120/70 R15 sa front and 150/70 R40 naman sa likuran. So, titingnan natin kung may mga available na beast tire kapag magpapalit tayo ng gulong. Kapag gusto ko siyang palitan ng pang-road tires, kasi iba nagpapalit kung hindi naman nag-off-road. Titingnan natin kasi yung beast tire yung subok ko na pang matagalan at makapit talaga. Titingnan natin kung beast tires or Zeneos kung saan dun sa dalawa yung meron. Front brakes natin nedisense is 275mm na disc, 233mm naman sa likuran, dual channel ABS siya. So, wala tayong pangamba kahit sudden brakes, siguradong safe na safe. With traction control system siya, meaning kapag nag-sudden slide ka sa mga cornering, lalong-lalo na kapag ka nagra-ride kayo ng mabilisan na or tag-ulan, hindi dudulas yung likuran dahil papabagalin niya yan and isi-synchronize niya sa nasa unahan. Pero dahil adventure bike to nedisense, may option ka dito sa kanyang panel to turn it off para makapag-off-road ka ng maayos at walang hassle. So, my height is 5'4" nedisense, 790mm po yung seat height niya. One leg down ako dito, pero kung pipilitin kong mag 2 legs ay nakatingkayad ako sobra. Mas maikli kasi yung legs ko compare sa upper body ko Pero yun nga, medyo somehow bubuka ka kayo, kaya expect na medyo mataas yung motorsiklo, pero ang gaan niya nedisense In fact, pwede mo talaga siyang ipang daily. Yun yung natutuwa ako sa kanya. Akala ko ma-overwhelm ako, pero ngayon natutuwa na ako at excited na ako ipang rides to. Overall dimensions nedisense, we have length of 2,166mm, width of 920mm, and height of 1,460mm. Ang ground clearance, 160mm nedisense. Pwede talaga sa mga malulubak, sa mga off-road. Hindi ka talaga mapapahiya, makakasabay ka talaga. Ang wheelbase naman niya is 1,535mm at napakalaki po ng fuel tank capacity, 13 liters nedisense. Hindi ko pa nakikita yung actual fuel consumption niya, pero maka-expect tayo na halos parang mga pang daily bikes lang to. At dahil nga naka-single cylinder nedisense, kaya we will see kung ano talaga yung exact fuel consumption niya as time na gagamitin natin siya. I-update ko kayo. So, napansin ko dito sa may bandang unahan niya nedisense, para may pa-curve siya, di ba, dito sa unahan. Naka-add din siya sa forma nedisense, para siyang camel seat kung tutuusin, pero may back support din siya dito, kaya komportable. Kahit yung pillion ride yun nedisense, hindi tinipid Napakalaki pa ng seat niya. Pwede mo lagay dito sa cellphone mo habang nag-aantay ka. Habang nag-aantay manood-nood ka muna dyan. Meron din tayong kill switch dito sa unahan. Ganda rin ng handle grips na itong isang to. Tsaka gusto ko may built-in na handguard. Ganda. Sound check.
Napugak siya kasi naka-on yung TCS natin. So kapag in-off mo yan, mag-off-road ka, mas maganda. Tapos mayroon na din pala itong built-in na orasan. Ganda ng meter panel nito. Temperature, orasan, RPM indicator at saka speedometer. And then yung mga trip meters natin available din. TCS dito mo rin ito turn on, turn off. Unit, ABS pala, na to turn on, turn off din. ABS, galing. So pang off-road talaga, pwede. Galing. Ayos. So yun lang naman yung mga basic specifications niya, netizens, para sa inyo. Sulit ba? So ako, netizens, ito yung medyo sinurprise ko kayo kasi gusto ko somehow para maiba naman ako sa kalsada ng konti. Kasi usually kapag nagre-review ako, nauuna pa kayong bumili. Ngayon, bumili muna ako bago ko ni-review para mauna-una ako. At pag nakita niyo ako sa kalsada, medyo ma-distinguish nyo kagad na bike to ni Ned. So, ano yung naisip niyo na pangalan ko dito sa bike na to? Comment nyo naman sa baba at baka yung pangalan na suggestion niyo yung ipangalan ko sa kanya. So far, so good. Nai-test drive ko na siya, paikot-ikot lang. Tuwan-tuwa ako sa performance. So, excited na ako. Ay, by the way, Nedizens ha, nung tinanggal ko pala tong kanyang windshield, adjustable pala yan. Manual adjustment nga lamang. Pero, napaka-easy lang. Hindi ka na magbabaklas kabit. So, ganyan lang siya. Baba, taas. Ganun lang kasimple. Diba? Tapos may handguard pa. Pwede ka mag-off-road. Tapos, adjustable din yung mga brake levers natin. So, magkano? Ang tanong, magkano nga ba to? Ngayon ay meron itong SRP na 429,900 pesos. Ayun. So, tingnan natin kung saan natin madadala itong ating bagong adventure scooter. ADX TG ni SYM. Kung nagustuhan mo ito, netizens, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, follow me kasi marami pa tayong adventure gamit itong bago nating adventure bike. Right? Excited na ako. See you in the next one. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool, ride safe always.